oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Unrest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trial. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Nung unang panahon sa maliit na barangay ng Kalasyaw, ay may nakatirang isang lalaki na nag-iisa na sa buhay sa isang bahay na pawi. Siya ay wala ng mga magulang at isang biyudo na walang anak. Buong buhay niya ay inalay niya sa pag-aalaga ng pinaniniwalaan niyang pinakamamahal na imahe ng Panginoong Hesukristo na ipinako sa krus. Siya ay si Don Francisco Paramio. Mula nang inialay niya ang kanyang buong buhay sa imahe ng Panginoon, ay napagtanto niya na marami siyang hindi maipaliwanag na karanasan na kanyang nalagpasan. At sa hindi maipaliwanag na pangyayari, sa tuwing siya ay nagkakaroon ng suliranin, ay agad itong nalulutas. Napakaraming mga tulong at biyaya ang kanyang natamo, at maraming panalangin at pagsusumamong nasasagot. Diyos ko! Ang lakas ng ulan! Paano na ang aking bahay? Senyor! Gabayan mo po ako! Panginoon ko, iligtas mo po ako sa anumang kapahamakan. Panginoon, kayo na po ang bahala sa akin, Panginoon. Alam niyo ba, sa lakas ng bagyo kagabi, nakapagtatakang hindi walang natinag ang aking kubo. Imposible ang sinasabi mo, Francisco. Sa liit ba naman ng bahay mo at sa itsura nun? Hindi man lang natinag. Kaya nga, Francisco, hindi ka panipaniwala. Totoo ang aking sinasabi, at sa pakiwari ko ay dahil ito sa Senyor Divino Tesoro. Julio! Nakita mo ba ang kubo ni Francisco? Sa din may paliwanag ng pangyayari. Tila hindi man lang napinsala sa lakas ng bagyo ang kubo ni Francisco. At hindi lang ang kubo, maging ang imahen at paligid ng kanyang tahanan ay tila ba hindi dinaanan ng ulan. Hindi ako makapaniwala. Hindi yan totoo.
Nakikita niyo ba ang nakikita ko? Heto ang sinasabi ko sa inyo, ang mapaghimalang pangyayari na ginawa ng Panginoong Senyor Divino Tesoro sa akin. Ang kanyang habag at lubos na pagmamahal ang siyang dahilan ng aking pagkaligtas. Walang kasama, Panginoon. Tara na, Tara, alis na tara. tayo dito. Makalipas ang ilang taon mula sa pangangalaga ni Don Francisco Paramio, ang imahe ng Panginoon ay ninais ng Gobernador Silio na ilipat ito sa tribunal. Ipinatawag ko kayo para sa isang mahalagang pagpupulong. Magandang umaga po, Gobernador. Francisco, nais kong ilipat sa tribunal ang imahe ng Senyor Divino Tesoro sa lalong madaling panahon. Ngunit sa ano pong dahilan, Gobernador, kung inyo lang pong mamarapati ng aking pagtatanong? Alam mo, Francisco, sa aking pakiwari ay mas mabibigyang pansin at halaga ang imahen kung ito ay maililipat sa aming pangangalaga. Ngunit hindi ako sumasang-ayon, Gobernador. Sa tagal kong ito ay inalagaan, wala ni minsang pagkakataon ang ito'y nalagay sa peligro o kapahamakan. Francisco, huwag ka nang tumanggi pa. Ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Tomas, Joaquin, maaari nyo nang simulan ang paglilipat ngayon din. Wala po akong magagawa, masusunod po, Gobernador. Pero, maaari niyo po ba akong bigyan ng isa pang huling pagkakataon upang makapagpaalam sa imahe ng Panginoon? Bibigyan kita ng isang araw para magawa mo ang iyong kagustuhan at hiling, Francisco. Salamat po, Gobernador. Panginoon ko, ikinalulungkot kong mawalay sa iyo. Matagal kitang inalagaan, minahal at sinamahan sa bawat panalangin at pagsubok sa aking buhay. Sa bawat araw, ikaw ay nasa aking tahanan. Dama ko ang iyong paggabay at pagprotekta. Maraming salamat sa lahat ng biyayang pinagkaloob sa tulong ng iyong pamamagitan. Ngayon, dumating rin ang oras na kailangan kitang ipaubaya. Hindi man madali sa aking puso ang pamamaalam. Alam kong patuloy kang magiging daan ng pag-ibig at himala para sa iba. Hindi matatapos ang ating ugnayan. Mananatili ka sa aking puso, sa aking panalangin, at
sa aking pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. Hanggang sa muli, naway magpatuloy ang iyong basbas sa aming lahat. At matagumpay niyang nailipat sa tribunal ang Senyor Divino Tesoro. Makalipas ang ilang taon, ay ninais na dalhin ng imahe sa Ibale ang lumang pangalan para sa Maynila upang ipaayos at pinturahan muli ito. Come to the feast of heaven and earth. Come to the table of plenty. God will provide for all that we need here at the table of plenty. Oh, come and sit at my table, where saints and sinners are friends. I wait to welcome the lost and lonely to share the cup of my love. Come to the feast of heaven and earth. Come to the table of plenty. God will provide for all that we need here at the table of plenty. Oh, come and eat without money. Come to drink without price. My feast of gladness will feed your spirit with faith and fullness of life. Come to the feast of heaven and earth. Come to the table of plenty. God will provide for all that we need here at the table of plenty. At sa kaniyang pagbabalik, habang pinapagtas nito ang daan pabalik ng Kalasyaw sakay ng kariton, ay biglang umalibaspas ang kalabaw na naging dahilan ng pagkahulog ng kotsero. Hi! Tumigil ka nga! Ano ba? Ano bang nangyari sa'yo? Ah! Ang Senyor Divino Tesoro! At sa papanganong paraan na tila ba sumakto ang direksyon ng kariton sa tribunal? Ganun wala itong kotsero. Tila ba pinahihiwatig ng poon na dicho't nanyalis pamamalai sa ating tribunal? Isa itong himala na patunay. Tara, at ating iayos ang imahe ng Panginoon.
O mahal na Senyor Divino Tesoro, ika'y nagbabalik sa aming piling. Maraming salamat at ika'y nagtungo ulit dito upang kami ay iyong gabayan at protektahan. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Tonyang! Napalitaan mo ba ang nangyari kahapon? Tungkol ba ito sa imahe ng Senyor Divino Tesoro? Na tila ba isang himalang nakarating sa ating tribunal na walang gumagabay sa sakyan nitong kariton? Nararapat lamang natin itong mahalin at pangalagaan. Gina! Nabisita mo na ba ang mahimalang Panginoon na kahapoy tila pilit bumalik sa ating bayan? Kagagaling ko lang doon at ako'y nagpapasalamat na muling naibalik ang Senyor Divino Tesoro sa ating bayan. Alam niyo ba na ang aking ina ay isa ring deboto ng Panginoong Hesus? Habang kami lumalaki ng aking mga kapatid, nasaksihan namin kung paano ginawang lakas at sandalan ng aming ina ang Senyor Divino Tesoro. Ayon sa kanya, lahat ng kanyang kahilingan at mga hinaing ay nalutas dulot ng kanyang masidhing pananampalataya. Tunay nga ang dakila ang Panginoon! Sa pangyayaring iyon ay lalong sumidhi ang pananampalataya ng mga tao kay Senyor Divino Tesoro. Madaming deboto ang nagpatotoo sa mga himala at kahilingang natupad. May mga gumaling sa kanilang karamdaman, mga mag-aaral na nakapasa sa board exam, at mga kayuwagaan sa buhay. Naging bantog din ito sa kalapit na nayon. Kasabay ng pagdami ng deboto nito, tila kapansin-pansin ng isang ginang na araw-araw nakikitang dumadalaw kay Senyor Divino Tesoro. Ito'y kanyang nililinisan at inaalagaan ng walang kapalit. Siya ay nagngangalang Lourdes Season Fernandez. Panginoon ko, muli ako'y lumalapit sa iyo para magbigay pugay at magpasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob mo sa akin at sa aming pamilya. Ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng gabay sa bawat pagsubok. Naway patuloy mo pa akong gabayan sa hamon ng buhay. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Down and oh my soul so weary when troubles come and my heart hurt and weak when I am still await here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk for me to see. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be.
when I'm on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand a mountain. You raise me up to walk stormy seas. I am strong when I'm on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Isang malagim na bagyong Cosme noong Mayo taon 2008 ang tila sumira sa payapang gabi ng bayan ng Kalasyaw. Malakas na hangin, walang humpay na pag-ulan na tila ba galit na galit ang langit. Dahilan ito ng pagkasira ng kapaligiran. Pansin-pansin din ang matandang puno ng Mabolo na matagal nang nakatayo sa harap ng Kalasyaw Central Pilot School na unti-unting natitinag hanggang sa tuluyan na itong mabuwal. Nice, nice, nice. Ngunit hindi lang unos ang dala ng bagyo. Para kay Engineer Oscar, isa itong biyaya ng Panginoon upang maisakatuparan ang matagal niyang inaasam ang pagkakataong maregaluan ang buting ina ng kanyang may bahay ng isang replika ng Senyor Divino Tesoro. Batid niyang ang nabuwal na puno ng Mapolo ang siyang instrumento ng Diyos upang maisagawa ang kanyang matagal ng plano. Dahil ang imahe ng Panginoon ay gawa din sa kahoy na kamagong mula sa puno ng Mabolo. Kaya walang atubilingan nitong kinausap ang nooy tagapamahala ng Kalasyaw Central Pilot School na si Madam Maluriega at Mr. Chris Official. Magandang umaga, Engineer. Ano po ang paglilingkod ko sa inyo? Mr. Official, Madam, kung inyong mamarapatin, nais sana naming bilhin ang puno ng Mabolo upang may pagawa bilang replika ng Senyor Divino Tesoro bilang regalo para sa kaarawan ng butihing ina ng aming may bahay. Isang magandang ideya yan, Engineer. Isang sorpresa para sa amin. Ang malaman ng inyong pamilya ay may magandang mithiin na ikatutuwa ng Panginoon. Ngunit hindi namin ito pagbibili. Nais namin itong ibigay sa inyo dahil sa inyong butihing intensyon. Naku, kinagagalag ko ang inyong nais. Maraming salamat po. Bilang kapalit, hayaan niyo po kaming isaayos ang nasirang bakod ng paaralan dulot ng pagtumba ng puno. Naku, ikinalulugod namin. Matagumpay ngang naisagawa ang plano ni Engineer Oscar.
agad itong ipinadala para ukitin na ang magiging replika. Nooy nalaman ni Monsignor Son ang magandang balita kung kaya't ikinalugod niyang ito'y basbasan sa araw ng kapistahan ng Banal na Cruz sa Setyembre 14, taong 2008. Sa pagdaan ng mga taon, naging maayos ang pamumuno ni Mrs. Lourdes S. Fernandez bilang presidente ng Senyor Divino Tesoro Foundation. Marahil na rin sa kanyang matinding debosyon at pagmamahal sa Panginoon, buong puso at malugod niyang ginampanan ang kanyang tungkulin. Nagkaroon ng mga pagbabago at renovasyon ng mga pasilyo at ang buong kapilya. Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon, sa payapang gabi ng Setyembre 15, taong 2008, isang kakilakilabot na usok ang nagsimulang dumungaw sa tahimik na bintana ng Senyor Divino Tesoro. Will I stand?
Sa gitna ng apoy at abo, isang imahe ang nawala. Isang imaheng hindi lamang gawa sa kahoy, kundi pananampalataya, panata, at luha ng isang komunidad. At ngayon, usap-usapan siya sa bawat sulok ng baryo. May nagluluksa, may nagtataka, may nananalangin, ngunit higit sa lahat, may naniniwala pa rin. Sapagkat ang Panginoon ay hindi nasusunog. Sa kabila ng pagkawala ng kaniyang imahe, lalong naging malinaw ang kanyang diwa buhay sa puso ng mga nananalig. Sa pamumuno ni Ginang Lourdes S. Fernandez, nagprinta sila ng imahe ng Panginoon at inilagay ito sa harap ng nasulog na kapilya. Araw-araw pa rin itong pinupuntahan ni Ginang Lourdes kasama ng iba pang mga deboto. At dito na nga nahabag sina Father Carino at Archbishop Cruz ang mga tao. Magandang araw, Lourdes. Maaari ba kitang makausap? Ano pong aking may paglilingkod? Nais sana naming kausapin ka. Maaari mo bang maipagkaloob sa bayan ang iyong replika ng pinakamamahal na Senyor Divino Tesoro? Alam kong isang malaking desisyon ang gagawin mong ito, Lourdes. Subalit, aming inaalala ang mga taong lubos na umaasa sa pagmamahal na dala ng Senyor Divino Tesoro. Paano na lamang sila? Nangingibabaw sa oras na ito ang aking pagmamahal sa Panginoon at sa mga debotong kagaya kong nananampalataya sa Kanya. Hindi ko mawari ang kalungkutan na dala ng pagkawala ng Senyor Divino Tesoro. Gawin natin ito, Father, para sa bayan ng Kalasyaw. Maraming salamat, Lourdes. Tunay kang pinadala ng Panginoon para sa mga taong lubos na nangangailangan ng kalinga ng isang magulang. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Sa
Mula noon, maraming deboto ang nagpatotoo sa mga biyaya at itinuturing na himala sa pamamagitan ni Senyor Divino Tesoro. Napakarami, iba't iba at laganap ang gantimpala ng debosyon sa banal na imahe. Kaya't maraming tao mula sa malalayong lugar, kabilang ang Maynila, ang dumadayo at sumasadya sa Kalasyaw upang sumamba sa mahal na Senyor Divino Tesoro. Tuloy-tuloy ang pagpapatotoo ng kanyang pahimala. Maraming deboto ang nabigyan ng pag-asa, mga kahilingan at dalangin natupad. Sa tindi ng pananampalataya sa iyo, mahal naming Senyor Divino Tesoro, hindi ka lang pinupuntahan at sinasadya ng mga tao. Kinukuhanan ka rin ng litrato upang daladala ka nila kahit saan man sila mapunta. Tulad ni Amparo na kinuhanan ka ng litrato at ang kapalit, ikaw naman ang ngumiti. To Lourdes, this is Senyor Divino Tesoro. He wanted his picture to be sent to you. He was happily smiling. As you may see with my pictures, I went to your place just for him. It was raining very, very hard. August 14, Sunday. And I was surprised and very happy too to see him. Sincerely, Amparo. Sa ganitong konteksto, taon-taon nang ipinagdiriwang ang kapistahan ni Senyor Divino Tesoro tuwing Mayo 2 bilang pagbibigay galang sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at pasasalamat ng mga taong hitik sa biyaya at ani. Si Senyor Divino Tesoro ay salaysay ng pananampalatayang hindi kailanman pinawi ng panahon. Isang kwento ng mga milagro na bumabalot sa pangkaraniwang hiwaga at ng isang pamayan ng pinagbubuklod ng wakas na pag-ibig ng Diyos. Ito ay kasaysayan ng luhang dumadaloy at tagumpay na sumisiklab ng apoy na sumusunog ngunit naglilinis ng kawalang bumubuo ng panibagong pag-asa at ng muling pagsilang mula sa abo ng dalamhati. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang walang kamatayang paalala na ang tunay na debosyon kapag inukit sa puso ay hindi gumugupas, bagkus namumunga sa bawat salinlahi.
Ang Senyor Divino Tesoro ay gawa sa kahoy na kamagong mula sa puno ng mabolo. Ang kamagong ay kilala bilang isang napakatibay at matigas na uri ng kahoy. Dahil dito, ito ay sumisimbolo ng katatagan at lakas ng pananampalataya ng tao. Ipinapahiwatig nito ang walang pag-aalinlangang paninindigan sa Diyos. At ang tibay ng kamagong ay maaaring iambing sa di natitinag na presensya ng Diyos sa buhay ng tao. At ang pagiging kulay itim ito ay naglalarawan ng malalim na espiritualidad at pagpapakumbaba. Ang pamana ng kamagong. A Senyor Divino Tesoro Story. Hello. Ladies and gentlemen, we are honored to present to you the officers of Senyor Divino Tesoro Foundation of Calasiao, headed by its president, who started assuming the role in 1980 up to present, Mrs. Lourdes S. Fernandez. Half of the 92 years she has lived
Approximately 45 years now, she has devoted her time for Senyor Divino Tesoro. Followed by its Vice President, Engineer Oscar F. Hironelio III, Secretary, Mrs. Roberta C. Hilumen, Treasurer, Mrs. Maria Consuela D. Santos, Auditor, Mrs. Elvira D. Gutierrez, Member of the Board of Trustees, Honorable Mayor Feliciano Momo Ugay, Honorable Mayor Camilito Sison, Honorable Mayor Bernardino the Twin Sr., OIC, Honorable Mayor Felipe De Vera Jr., Honorable Mayor Roy Macanlalay, Honorable Mayor Mark Roy Macanlalay, Honorable Mayor Arman Joseph Bauzon, Honorable Mayor Mameline Maya Karamat, Honorable Mayor Kevin Roy Macanlalay, and of course, may we please request on stage our incumbent municipal mayor, Honorable Patrick Agustin Karamat. Once again, ladies and gentlemen, please give them a warm round of applause. Your Senyor Divino Tesoro Foundation of Calasiao. Followed by its members, fondly called as the Talimukor Brigade. Señor Divino Tesoro! ¡Viva!
Now present to you the people behind this production. Our curtain boys. The play's main characters. Followed by our supporting actors and actresses. Our community. To your left is our narrator and dubbers. And last but not the least, our production crew. Now, we meet the play's production staff. Michelle Padilla as musical designer. Erica Padilla as artistic designer. Prince Santiago as stage manager. Antoinette Munoz as the stage manager. Ivy Perez as floor manager. Nicky Boy Bernabe as lights master. Troy Episcopal as dance master. Cindy Lopetino as production manager. Rywell Bravo, director. Oscar Irenelia III, Vice President for Institutional Advancement and Human Resource. Oscar Irenelia Jr., Vice President for Administration. Also acknowledging the presence of PhilCSD School President, Dr. Lourdes X. Fernandez. Ladies and gentlemen, that has been Philippine College of Science and Technology with Mother Lourdes Learning School in a live act for Akpakanan ng Takbo, a Senyor Divino Tesoro story.